At ayun na nga mga kababayan, Master Judea na naman. Kumusta po kayo? At balita ko, meron daw umiikot ang tumbong dahil nasasabon ng kanyang amo dahil biglang may mga lumilitaw na issue na napapahiya po sila. Hindi ko sasabihin kung sino pero para daw silang binagsakan ng langit at lupa sa pagbaliktad ng mga testigo back to you. Galit na galit daw di umano ang financier dahil at nagtatanong kung ibinigay nyo ba ang suhol? Baka daw hindi ibinigay kaya bumaliktad ang testigo? Aba, nako po. Pag-uusapan natin yan sa video na ito, mga kababayan, pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Kumusta na mga pre? Okay. At eto na nga, huwag kakalimutan. Bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share. At doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na kayo. Oo, wala naman tayong ibang gagawin kundi mag-subscribe or mag-unsubscribe. Pero mas maganda kung mag-subscribe tayo. Okay? So ito, pag-usapan po natin, the fall of Risa Hontiveros. Yan. Okay? Sigurado ako, mga kababayan, na hindi basta-basta makakabangon si Risa Hontiveros sa issue na ito. Biruin mo, magkabilang kampo galit sa'yo. Yung kampo ng mga Duterte supporters, galit na galit sa'yo dahil dito sa walang hiyaan na pinagagawa mo. Yung kakampi mo naman, galit sa'yo dahil hindi mo na-secure yung mga testigong bayad at biglang bumabaliktad. At ang masama dito, mga kababayan, mayroon pa daw lilitaw na mga testigo na babaliktad dahil bukod ata sa konsensya na nararamdaman nila, nakita daw nila ang tunay na sama ng ugali ng mga tao na ito. Oo. Di ba? Kung papaano sila takutin, kung papaano sila imanipula, yan. Oo. Dahil doon magagaling, doon magagaling itong mga tao nito, magmanipula ng tao, manakot ng tao, manggipit ng tao. At damay-damay, kumbaga, sabwata na ito to the highest level, mga kababayan, para pabagsakin. Ang bottom line dito, pabagsakin ang mga Duterte. Okay? Pero hindi pa tayo nagtatapos kay Risa Hontiveros. Maliban dito, mga kababayan, sa mga importanteng issue na dapat pinag-uusapan, dapat ito hindi natin to binibitawan. Dahil itong kawalang hiyaan na ginagawa na ito at pambabayad sa testigo, delikado po ito. Oo. Ito nga, si Pastor Kibuloy, ginagawa nila ng peking testigo, ikaw pa kaya na ordinaryong Pilipino, i-imagine mo na lang kung ano po pwedeng gawin nila sa'yo. Diba? So, pero, syempre, mga kababayan, hindi natin po pwedeng hindi pagsalitain or pagbigayin ng komento si Atty. Harry Roque dahil itong mga komento niya, talaga namang eto, sigurado ako dito, mag-iinit ang tenga dito ni Risa Hontiveros. Kaya, Atty. Harry Roque, birahe. Pangalan nito alias Rene. O ano ngayon, nasaan ba kayo? Itong si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako, hindi ako nagtataka. At hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Hontiveros,
ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig na ang aking investment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pinagpipilitan engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yon, legal. Ano naman pakialam mo dyan? Legal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kang ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung isang papel na wala naman lumagda, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampa kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim ebidensya laban ni Kibuloy. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din, ha? Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontivirus ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila. No? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no, para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. Yan, okay? So, yun po mga kababayan. Pero, wait lang. Meron pa ditong isa. Pero bago natin i-play ito, komentuhan muna natin itong sinabi ni Attorney Harry Roque na tusok na kumbaga sa pool mga kababayan. How dare you use the Senate of the President para gamitin mo na sandalan para magawa mo itong mga kalukuhan at kawalang hiyaan na ito. Okay? At hindi lang ito mga kababayan. Ito ay, sabi ko nga kanina, sabwatan ito to the highest level dahil lahat ng nasa gobyerno may basbas ito. Dahil kung walang basbas ng presidente, okay? Ng Kongreso and all that, kasi itong kaso na to, dumadaan po ito, dumadaan sa Kongreso, dumadaan sa Senado, dumadaan sa presidente, no? Aaprubahan nila. Kung ayaw nila ng issue nito, nakikita ng presidente na itong issue ito, wala tayong mga testigo dito, wala tayong mapapala dito, hindi ito para sa kapakinabangan ng taong bayan, stop that. Magsasayang lang tayo ng pera. Pero dahil nga, may basbas ito ng gobyerno ni Marcos Jr., tuloy-tuloy sila dahil sila mismo ay makikinabang dito sa nangyayaring ito. Pagka napabagsak nila mga Duterte, sila ang unang-una na makikinabang sa bunga ng issue at pangyayaring ito, mga kababayan. Biruin mo, isang pamilya laban sa gobyerno, sa administrasyon ni Marcos. Na itong mga Duterte na ito, sila ang naging dahilan kung bakit sila nakabalik sa pwesto, kung bakit may kapangyarihan sila ngayon, pero ito ang number one na kalaban dahil nga itong administrasyon ngayon ay hindi nakikinig. Hindi nakikinig sa taong bayan, hindi nakikinig sa marunong, kung ano ang nasa isip nilang gusto nilang gawin, yun ang gagawin nila. It doesn't matter kung ito ay makakabuti o makakasama, basta kung ano itong nasa isip nila at gusto nilang gawin, yun po ay gagawin nila. Ayaw po nila na pinupuna sila. And the reason why all of these are happening because pinupuna sila. Pinupuna sila ng mga Duterte, pinupuna sila ng SMNI, pinupuna sila ni Pastor Apollo C. Kibuloy, and that is the reason why this happened to Pastor Apollo C. Kibuloy and to President Rodrigo Roa Duterte. So, that is the clear reason why this is happening to them. Okay? Wala na pong ibang dahilan dyan. Yun ang pinakadahilan. At itong Marcos administration ay tuwang-tuwa ito pagka bumabagsak si Pastor Kibuloy, bumabagsak si PRRD, bumabagsak ang mga Duterte,
tuwang-tuwa ito. Tuwang-tuwa sila kasi unang-una, tulad ng sinabi ko kanina, sila ang makikinabang. So lahat ng ito ay ginagamit nila kahit kalaban nila sa politika, kahit minumura sila dati, wala silang pakialam kasi wala namang mga hiya itong mga ito. Makakapal ang mukha nila. Ang importante, yung misyon nila ma-accomplish na mapabagsak ang mga Duterte, gagamitin na si Ontiveros, gagamitin nila mga Bayan Black, gagamitin nila mga komunista, gagamitin nila ang lahat para pabagsakin yung mga tao o yung mga personalidad na nakikita nilang magiging hadlang sa pagkamit nila ng kanilang maitim na hangarin sa bayan. Pero, Attorney Harry Roque, banatan mo pa. Bitin ako eh. Nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Nako. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Nako. Again po ha, lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis, pero nakakadiri naman kayo. At yan ang prueba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon, nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just for santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. No? So yan po ang aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong Ontivirus neto dahil ang Riza Tanas Ontivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony. Alam nyo ba, nasa Biblia yan, bawal, diba? Isa yan sa kautusan. Do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. O, di ba? Ay, ano ngayon masasabi nyo? Di ba, nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Palabas ng Senado yung Ontivirus na yan. Ang Risa Tanas, Ontivirus, walang lugar sa Senado. At kung siya ay nag-aambisyon para sa mas mataas na opisina, ay naku po, dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, binaboy mo ang proseso ng Senado. No? Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung pilit mo kung dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski hindi mo naiintindihan. O, di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung Ontivirus na yan, yung Risa Tanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo. Hindi naman magaling yun. Kilala ko. Nag-estudyante namin yan sa UP Law. No? Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung Gigil na gigil si attorney, no? Pero, real talk naman, ha? Totoo yung sinasabi niya. Kung ikaw, ginagamit mo yung Senado, ginagamit mo yung pera ng gobyerno para magbayad ng testigo, wala kang karapatan dyan na umupo dyan sa Senado. Dahil unang-una, hindi naman utak mo gumagana dyan sa Senado, gumagamit ka ng scriptwriter. Oo, yan ang problema. Yan ang problema. With all due respect doon sa mga kongresista, sa mga senador na hindi abogado, pero ang gusto nga natin, dapat, dahil gagawa ka ng batas, dapat number one na kailangan natin bilang isang senador or bilang isang kongresista, number one na qualification is abogado or nag-practice ng law. May alam sa batas kahit papaano. Kasi papaano ka gagawa ng batas kung yung existing na batas hindi mo alam, 'di ba? So papaano ka gagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano na yung mga gumaganang batas sa Pilipinas. So dapat mga abogado, dahil lahat ng mga batas, lahat ng mga kaso, yung abogado, pinag-aaralan nila yan lahat.
lahat ng kaso, when it comes to lahat ng kaso, lumang kaso, bagong kaso, pinag-aaralan nila yan. Kaya nga ngayon, napakahirap na mag-aral ng abogasya kasi napakarami na ng kaso na dininig sa Pilipinas, napakarami na ng mga kaso, ng mga batas na nagawa dahil sa mga kasong nangyayari sa Pilipinas. So, pag-aaralan po nila lahat yan. At hindi basta-basta maging abogado. Kaya nga, yung abogado is number 1 yan na qualification dapat kung ikaw ay papasok bilang isang mambabatas. Kung gusto mo talaga makatulong sa bayan. Pero kung gusto mo lang naman yumaman, wala ka nang pakialam kahit hindi ka mambabatas, papasok ka sa kongresista, papasok ka sa Senado, para magkaroon ka ng kapangyarihan, para yumaman. Hindi ko nilalahat. Pero bakit? Bakit ka papasok? Bakit ka tatakbo ng isang kongresista kung alam mo naman pala na wala kang alam sa pagpapatupad ng batas, sa paggagawa ng batas? Ano yan? Mag-aaral ka? Pag nanalo ka, mag-aaral ka habang nagtatrabaho ka bilang isang kongresista, bilang isang senador. Hindi po pwedeng ganon. Sa gobyerno, dapat mabilis. Dapat sa gobyerno, pagkaupo mo, bakbakan na agad para maayos, mabilis ang pag-asenso ng Pilipinas, mas yung progresibong Pilipinas, mas mabilis. Hindi yung pagpasok mo, mag-aaral ka, tapos aasa ka sa scriptwriter mo, sa bulong ng scriptwriter mo, katulad nitong si Risa Ontiveros, na nagkakasya na lamang doon sa mga sinusulat ng scriptwriter niya. At tama yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Tanggalan mo ng papel yan. Tanggalan mo ng papel, tanggalan mo ng babasahin. Walang masasabi yan. Walang iya, baka mas magaling pa ako magsalita dyan. Kasi ito gumagawa tayo ng mga vlog na walang script. Umaabot tayo ng 1 oras, 2 oras. Hindi tayo gumagawa ng script, di ba? Ito si Risa Ontiveros, tanggalan mo. Tanggalan mo ng script yan. Kung anong masabi yan. Kung hindi yan, magdubi-dubi, lap-dap, dep. Di ba? Totoo naman. So, anong klaseng senador meron? Popularity lang? Hindi po pwede yung ganun. Dapat, yung senador, yung kongresista, tagapagpatupad, tagapagbalangkas ng batas, may alam sa batas. Si Risa Ontiveros, wala namang alam sa batas yan eh. Dating rallyista yan, dating aktivista lang yan eh. Tingnan mo itsura niyan dati. Dahil nga sa PhilHealth gumanda-ganda na itsura niyan. Tingnan niyo itsura niyan dati. Mukhang ulikbarin yan eh. Dati pero ngayon tingnan niyo, nagkapera-pera na, hindi ko alam kung saan galing. Nakapagpabelo na ata. Umayos-ayos na itsura. Pero yung kahit gumanda ang itsura ni Risa Ontiveros, yung utak niya, utak komunista, utak aktivista pa rin. Walang nagbago. Tingnan nyo, binabasa. Kung wala man siya binabasa, may bumubulong doon sa likod niya. Di ba? At ito, wag na tayo magkunya-kunyarian mga kababayan na walang kinalaman dito si Marcos Jr. Dahil lahat po na nangyayari sa Pilipinas ngayon na may kinalaman ang mga Duterte, may basbas yan ni Marcos Jr. May basbas po lahat yan ni Marcos Jr. Dahil hindi naman gagalaw ang issue na yan, ang kaso na yan, kung hindi papayagan ng presidente ng Pilipinas. At ito, ang pinakamabigat na patunay, mga kababayan, na si Marcos Jr. ay kasabwat ng mga kongresista, kasabwat ng mga senador, kasabwat ng mga politiko na gusto magpabagsak sa mga Duterte at gusto magpabagsak sa mga makakalaban nila ngayong darating na 2028 election. So ito, pakinggan natin. Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa ng Malacanang, hindi man direkta, nakikipagtulungan na ang ating pamahalaan sa ICC. May basbas ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa ng Malacanang, hindi man direkta, nakikipagtulungan na ang ating pamahalaan sa ICC. Okay? Alright. So, kung direct naman yan, direct or indirect, ang tawag doon, nakikipagtulungan ka. Ang tawag doon, nakikipagtulungan ka. Pero bakit paulit-ulit sinasabi ni Marcos Jr. na hindi sila nakikipagtulungan sa ICC? So, ito, I think,
sige, last time na natin sasabihin to kasi paulit-ulit na. Okay? At siguro naman, naiintindihan na ng mga Pilipino na doon ilang beses inulit-ulit ni Bongbong Marcos Jr. pati ng kanyang tagapagsalita na si Claire Castro na hindi makikipagtulungan ang kanilang administrasyon, ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Pero una, okay, walang warrant of arrest si PRRD, pero ipinadala nila sa The Hague ng mabilisan nang hindi man lang nag-object at hindi man lang kumontra ang gobyerno ng Pilipinas. Pangalawa, inamin ng Malacanang na sila ang nag-provide ng eroplano na sasakyan ni PRRD or maghahatid kay PRRD sa The Hague. Okay? Pangatlo, yung Interpol, mga kababayan, sila po ang may bitbit o sila daw ang nagpalabas ng ebidensya o ng warrant of arrest na late na lang dumating nung nando na si PRRD sa The Hague, saka dumating dito sa Pilipinas, saka lumabas yung warrant of arrest na galing sa Interpol, which is Interpol is under the umbrella of ICC. Pero ang sinasabi nila, hindi sila nakikipagtulungan sa ICC kundi sa Interpol. Ang Interpol, mga kababayan, is under the umbrella of the International Criminal Court. Okay? So, after nyan, nadala na si Pangulong Duterte, mga kababayan, sa ibang bansa. Ang sabi pa rin ni Marcos ay hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Pero, noong nakaraan, makalawa, mga kababayan, sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya na tutulungan nila yung mga testigo laban kay Pangulong Duterte na makalipad papunta sa The Hague, Netherlands. O pang-apat na kasinungalingan. Alright? Pang-apat na kasinungalingan at bumabangga, dumudurog sa sinasabi nila na hindi sila makikipagtulungan. And now, narinig naman natin, mga kababayan, yung balita na sila ay makikipag-ugnayan sa ICC. So dito, maliwanag na sinasabi ng mga ebidensyang ito at ng mga tagpo na ito, mga kababayan, na si Bongbong Marcos ang ulo ng pagkaka-kidnap kay Pangulong Duterte. Si Bongbong Marcos ang ulo ng pagkapangwawalang hiya sa KOJC. Si Bongbong Marcos ang ulo ng lahat ng mga hindi magagandang kaganapan na nangyayari sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Sa madaling salita, si Bongbong Marcos ang dahilan at dapat sisihin kung mayroon mang mangyari kay Pastor Kibuloy, kung mayroon mangyari kay President Duterte, kung mayroon mangyari kay BP Sara Duterte at sa mga supporters, wala tayong iba na dapat puntahan o sisihin, kundi ang administrasyon ni Marcos Jr. na pumapayag dito sa mga gawaing mali at paglabag sa batas ng mga kapulisan, ng mga politiko at mga personalidad na kanilang kaalyado. So dahil wala na po silang iniisip, wala na silang iniintinding batas, so ang batas po sa Pilipinas ay parang palamuti na lamang at gagana lang kung papabor sa kasalukuyang administrasyon ang magiging resulta ng investigasyon. Yan po ang katunayan, mga kababayan. Kaya huwag po tayong matutulog, huwag matutulog. Matutulog po tayo. Huwag po tayong magbulag-bulagan, huwag tayong magbingi-bingihan, huwag tayong magtanga-tangahan. Dahil lahat tayo, meron po tayong responsibilidad sa bansa na ito dahil hindi po yan kaya ng isang tao lamang. Lahat tayo dapat ng mga Pilipino nakikipag-cooperate, lahat po tayo may pakialam dahil pagsama-sama tayong nakikialam, pagsama-sama tayong nagtatanggol sa ating bayan, malaki ang posibilidad na maipanalo natin ang laban. Pero ikaw ay tutulog-tulog, kung ikaw ay bibingi-bingi, kung ikaw ay patanga-tanga, habang buhay na magiging ganyan ang buhay mo, isang kahig, isang tuka, o kung medyo nakakaahon ka man, stagnant ka na dyan, o may posibilidad pa na bumagsak ka dahil walang matino na namumuno o leader na masasandalan tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas. Bagkus, araw-araw na pangamba, araw-araw na kahirapan, araw-araw na anxiety ang ating nararanasan dahil walang kasiguraduhan kung saan tutungo ang ating bayan,
kung meron bang kinabukasan, pero ako naniniwala ako, pag may isang leader na umupo, na matino, na mga ala Duterte ang datingan, ang galawan, tiyak ako, makakabangon pa ang ating bayan. Pero sa kasalukuyan, magdasal tayo, mga kababayan, na manatili ang pundasyon at hindi magiba ang bansang Pilipinas para tayo ay ligtas at hindi matulad sa mga bansa na nanililimahin at pinamumunuan ng mga drogista, pinamumunuan ng mga sindikato at mafia. Alright? So once again, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog, and this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Happy weekend, ha? Happy weekend.